Ngayon naman, protektahan po natin ang rights ng ating mga consumers. Pag-uusapan natin na patungkol sa consumer welfare. Our very special guest this morning, we have Yusek Victorio Mario Dimagibat from Department of Trade and Industry. Good morning, Yusek. Welcome to Good Morning. Good morning again. Good morning again, Dayan. At sa mga nanonood ngayong araw na ito. Alright, sir. To start off, patuloy natin pinag-uusapan yung mga karapatan ng mga consumers. Pag-usapan natin, this October, we are celebrating Consumer Welfare Month. So, can you tell us more about this? Opo, ang tema po natin ngayong taon to, yung tinatawag namin na consumer and the ASEAN community. Dahil bigyan mo natin ng konting pahalaga na by December 31, 2015, iiral na po officially yung tinatawag natin ASEAN Economic Community. What is this? What does it mean? That means po na lumaki po ang, kumbaga, gagamit tayo ng mas madaling example. Kumbaga, yung ating grocery, supermarket o palengke, 600 million consumers sa buong ASEAN. Ano? Wow. Ganun po tayo sa Pilipinas ngayon, ang hinaharap natin bilang mga consumer, yung po mga pangunahing bilihin, at ano pa man, iikot na po sa buong ASEAN. Wala na po itong taripa, wala na rin mga tinatawag natin mga permit system. Kaya marami po tayong choices, no? As a consumer, marami po tayong mabibili ng mga produkto. Hindi lamang gawa Pilipinas, ganun din po gawa sa ating mga members sa ASEAN country. So yun po ang ating binigyan diin ngayon, buwan na ito, October, the Consumer Welfare Month. Alright, Yusek, ano ba yung mga karaniwang problema o yung mga natatapakan na karapatan ng mga consumers? Ang karamihan po dyan, unang-una yung siguro sa labeling. Overpricing. Labeling. More on labeling. Dahil, siyempre, sa ASEAN, iba-ibang lingwahe. Tayo para-parehong English ang ating national language. So, maaring may mga issues sa labeling ng produkto. Ano ba yung nutrition content niya? Ano ba yung kanyang sangkap? Yes. At saan siya ginawa? No? Kailangan po yon naintindihan ng mga buong consumer. Sa ASEAN, may at least may translation to the tinatawag po natin medyo international language, which is English. No? So, number one po yung labeling. Number two po, yung tinatawag po nating safety requirements. No? Yung mga produkto na maaring may kailangang itest sa isang bansa bago siya may benta doon. No? For example po, siguro mga semento, mga bakal. Baka po pagpasok dito ng semento galing sabihin mo sa Indonesia, hindi naman po nangangahulugan na siya sa standard. Siguro po maaaring itest pa siya uli dito sa Pilipinas. Pero other than those two major things, I think there will be more free flow of goods and services in the ASEAN country. Kaya tayo po, mga consumer dito sa Pilipinas, ganyan po ang hinaharap natin. Yes. No? Hinaharap natin ay isang malaking palengke na ang consumers na iikot ay almost 600 million. Siyempre, kailangan pangalagaan din natin yung mga consumers natin. May mga times dyan, iba nababalitaan natin, expired pala, pero naibebenta. Yung maling labeling din. Maganda po yung punto na yan. In fact, sa ASEAN po, we are trying to, what we call, ang English term din, harmonize, no? Kumbaga yung mga patakaran natin sa expiry ng pagkain, sa labeling, kung maaari, pare-pareho at madaling maintindihan ng 600 million consumers, no? Yes. So, isa po yan sa na binabalangkas ng mga member ng ASEAN country. Kaya maganda po itong taong ito. At ito ang ginawa naming team, no, sa pag-celebrate ng Consumer Welfare Month. Let's talk about the rights of the consumers. Ano yung mga karapatang pwede nilang ipaglaban? Una po yung, siyempre, our right to choose, no? Ano ba yung gusto natin? At saka ano yung kaya natin. Pangalawa po, kapag tayo ay nakabili ng isang produkto na sira, no, meron po tayong tinatawag natin right of redress. O, ano po pwede natin ibalik? Pwede ibalik, pwede isole, o pwedeng ipa-repair o kung ayaw na natin, ibalik yung pera natin. Ano? So, we get our money back. Ganun po yun. In fact, sa ASEAN po, 10 tayong bansa, 9 of the 10, meron ng kanya-kanyang Consumer Act, no? Katulad natin. Isa na lang ang bansa na walang Consumer Act, pero by next year, ngako po sila na papairal na rin nila yung batas nila. Kaya kung babasahin niyo po yung batas ng consumer in ASEAN, halos harmonize halos pare-pareho mga karapatan ng isang consumer. No? So, maganda ito kasi talagang
ang mga ekonomiya sa ASEAN country ay titibay at ang mga consumer ay may protection. Since you've mentioned about yung titibay ang ekonomiya, ano po ba ang papel ng mga consumer sa paglago ng ekonomiya ng isang bansa? Siyempre, kailangan gumasta tayo. No? Dahil yung pera natin, kailangan umikot. Yes. So when it goes around and flows back to the system, ginagamit uli yan sa produksyon. No? So, yun importante ang consumer. Pero, siyempre, tayo din ang receiving end kailangan, kumbaga, we get the value of the money naman That's we right. spend. So, ganun po ang ating role as a consumer. Kaya, ito pong Consumer Welfare Month, ito po ay pang 18 taon na ngayon. No? So, every year, itong buwan ng October ay dedicated para sa ating lahat mga mamimili. Alright, so this October is dedicated to Consumer Welfare Month. So this is to create public awareness na lahat po tayo ay may karapatan bilang mga consumer. So, do you have any activities for this? Ay, marami po. This week, tinatawag po namin National Standards Week. Marami po kayong palatuntunan hinggil sa safety ng mga produkto. The other week naman, kami po ay naglunsad ng aming mga Excellence Awards sa mga tindahan na nabigyan po namin, tinatawag namin Bagwis. No? It's a seal of excellence na nagpapasabi na ang mga kumpanyang ito ay sumusunod sa mga patakaran ng Department of Trade and Industry. Meron din po kami mga lectures, no? Mga exhibit, trade fairs. So, pero ang importante po, yung pagbibigay diin sa ASEAN Economic Community na ito na po ang palengke natin, no, mga consumer dito sa Pilipinas. At sila din ganon. So, kailangan alam po natin ang isang malaking supermarket and grocery ay yan po ang ating kinakaharap dito po sa darating na taon. Yusek, maganda yan. May mga trainings and forums tayo para aware, hindi lamang yung mga consumers, pati yung mga gumagawa mismo ng mga produkto para doon sa mga karapatan ng mga consumers. Anyway, Yusek, last 2 questions. I just wanna know, sakali pong may mga karapatan na natatapakan, saan po sila maaring dumulog? Opo, dito po sa Pilipinas, yung pong DTI, may call center po yan. Bukas po yan from Monday to Sunday, 751-3330 o pwede po i-text sa 0917-834-3330. Ngayon yung pong sa context naman ng ASEAN, pwede po kayong mag-complain sa DTI kung kayong maling produkto sa ibang bansa ng ASEAN. Kami naman po, may network na kami. No? In fact, yun ang maganda dito sa aming cooperation. Meron na po akong network sa other 9 ASEAN countries. Kami na po mag-i-endorse ng complaint ninyo doon sa katumbas ng DTI. So, maganda yan. So, yun po ang tinatawag namin cross-border redress hindi network. Natatagal yung proseso. Na po, direkta na to DTI, papunta doon sa mga kung sino man yung... Yun po importante dito. Isa sa mga specific na agreement po namin sa ASEAN. Alright, so last question. Message to all the consumers out there. Reminders po. Opo, lalo na po ngayon, lapit na ang undas, malapit na rin holiday season. Kami po sa DTI ay nagpalabas na po ng mga presyo ng mga kandila, mga presyo po ng bulaklak, at after the All Saints Day, maglalabas na po kami ng aming SRP sa Noche Buena Price. Ito po yung guide ninyo sa inyo pong pamimili. At siyempre po, nandiyan ang DTI. Ulitin ko po, importante, yung aming pong call center ay bukas Monday to Sunday from 8 to 5 p.m. Telephone number 751-3330. Mabuhay po tayong lahat mga consumers. Mabuhay po ang DTI at of course, Yusek. Maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning. That was Yusek Victorio Mario Dimagiba from Department of Trade and Industry. Time check, 7:33 na ng umaga. Hatid sa inyo ng GSIS, maasahan ng Lingkod Bayan.